Naku po mga kababayan ko, sinugod ng mga militanteng grupo ang tahanan at opisina ng mga diskaya. Mga kababayan. Oho, tama ho kayo ng inyong naririnig ngayon sa akin. Mga kababayan ko, sinugod at binato ng putik at ilang mga masasakit na salita ang ipininta sa gate ng bahay at opisina ng diskaya. Ito ho ang pinakamagandang tanong ko ho sa inyo. Galit ho ba kayo sa mga diskaya, mga kababayan ko? Disclaimer lang ha, hindi ho ako vlogger ng mga diskaya. Hindi rin ho ako vlogger ng kung sino-sino. Ako ho ay independent body o independent vlogger na nagsasaysay ho sa inyo dito. Wala ho akong pinapanigan, hindi ko pinapanigan yung mga diskaya. Kaya ho ang unang tanong ko sa inyo, mga kababayan ko, kayo ho ba ay galit sa mga diskaya, mga kababayan ko? Please comment down below, mga kababayan, para mabasa ng taong bayan. Mga kapatid, bago ko ho ilabas to. Kasi ho, kung galit ho kayo sa mga diskaya at galit ho kayo sa mga politiko, abay mga kababayan, para ho sa inyo to. Mga kababayan ko. Ito hong balita na to, mga kababayan. Kaya bago ang lahat, marapat ko lang munang panoorin ninyo ang video na ito, mga kababayan ko, at ating bigyan ng magandang reaksyon ang mga nangyari ngayong araw na ito sa pamilya Diskaya, lalong-lalo na dito sa ating bansa. Ito, sinugod ng mga militanteng grupo, mga kababayan ko, ang tahanan at gate ng mga Diskaya. Panoorin nyo ang video na to. Pinutikan at pininturahan ng masasakit na salita ng mga militante ang mga pader at gate ng compound na pamilya Diskaya dito sa Pasig City. Hindi raw yan palalampasin ng mga Diskaya. Magsasampa raw sila ng reklamong kriminal laban sa mga rally organizer. Ayan mga kababayan ko ha. Ilang minutong Nakikita ninyo yung nangyari. kinalampag ng mga militante at ilang biktima ng pagbaha ang compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Pagkatapos, nagpaulan naman sila ng putik. Ayan mga kababayan, tingnan nyo mabuti ha. May sumisigaw pang ilabas mo si Diskaya. Sa tingin nyo ba, mag-i-stay pa ba yung tao dyan? Ilalabas nila si Diskaya? May naharap sa inyo? Tanong ko lang ha, kasi mga kabataan tong mga nagrarally eh. Panoorin nyo. Hindi pa sila nasiyahan sa pamamato. Gamit ang pintura, tinadtad din nila ng masasakit na salita ang gate at pader ng mga Diskaya. Ayan, binandalize nila oh. Ay naakusahan nilang nagbulsa ng bahagi ng malalaking pondo Akusado. Tama ka doon. Tama yung balita. Ay naakusahan. para sa mga flood control project. Okay. Gusto nating ipakita doon yung mismong galit natin sa kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Alam mo, sandali lang ha. Yung ginawa, hindi ako pabor doon na, sorry to say hindi ako pabor sa ginawa nilang rally. Sa totoo lang, hindi ako pabor sa ginawa nilang rally. Bakit po ako hindi pabor? Hindi porque hindi ako pabor, Diskaya ako. Hindi ganun yon, mga kababayan ko. Hindi ako pabor dun sa ginawa nila because according to the president, there is a due process, mga kababayan. May due process tayo. Mga kababayan ko. Oo, dun tayo sa puntong galit tayo sa kawatan. Galit tayo sa magnanakaw, galit tayo sa mga Totoo yun, galit tayo dun. Pero there is a due process mga kababayan ko No? Ang ayoko dito sa ginagawa ng mga rallyista na to, mga kababayan ko, is they are triggering like yung sa nangyari sa Indonesia. What do you think sa mga Pilipino? Gagawin yung ginawa sa Indonesia? No. Hindi gagawin ng Pilipino ngayon yan. Dalan-dala na ang Pilipino sa mga nangyari. Mga kababayan. Ako sa totoo lang, I understand kung bakit kayo nandyan. No? Sabihin natin to, nandyan kayo. Sabihin natin, naghihimutok kayo dahil
ninakaw ang pera ng taong bayan. The question is, mga kababayan ko, naakusahan na ba? Doon tayo. Kung naakusahan na. Kung naakusahan yan like Janet Napoles, mga kababayan ko, magrarally tayo! Di ba? Mga kababayan, magrarally tayo. Maglalabas tayo ng sama ng loob kagaya ng nangyari kay Janet Napoles. Yung mga pork barrel ng mga senador na inilaan doon sa kanyang NGO para maipalusot. Same what happened to DPWH. Ganyan din ang nangyari noon. Mga pork barrel, mga kababayan ko ng mga senador, politiko, congressman, at kung sino-sino mga politikong kesehoda nagbabalat kayong anghel kapag eleksyon, mga kababayan, diyan na nila pinadadaan para makakuha ng pera sa mga kontraktor. Tama ba, mga kapatid? Ngayon, mga kababayan ko, sa Senate hearing, mga kapatid, it's klarong-klaro, iniimbestigahan pa lang. We cannot judge the person kung hindi pa ito nakakasuhan at hindi pa ito nakahatulan na itong tao na to ay isang guilty. Di ba? Yun po ang tamang proseso. Due process. Because President Bongbong Marcos believes in due process. Si Duterte nga pinakulong natin. Due process. Di ba? Mga kababayan. Si Batoy, pakukulong din natin. Due process. Ganun dapat, mga kababayan ko. Hindi natin pwedeng daanin sa init ng ulo. Mga kababayan ko. No? Hindi natin pwedeng daanin sa init ng ulo to. Hindi natin pwedeng sabihin na babasagin natin, ganito, duyurakan natin yung kanilang property para ma-express natin yung ating galit ng taong bayan. Diba? Itong mga to, mga kababayan ko, estudyante. Mga bata, mga kababayan ko. Diba? Mga bata, inuutusan tong mga to ng mga ano. Sabihin nyo na magalit kayo, ilabas nyo si Diskaya, ilabas si Diskaya. That's wrong. Hindi yan ang tamang pattern natin. Ako rin naman naging aktivista ako pero hindi ganyan ka-radical. Mga kababayan ko. We can express our message to the government using our placards. Pero yung batuhin mo, yurakan mo, dungisan mo, mambandel ka ng ganyan, kabastusan na yan. Ako bilang dating aktivista, hindi ko hinahayaan yung ganyan. Bilang dating nagrarally rin, hindi ko hinahayaan yung ganyan. Hindi yan ugali ng isang aktivista. Ugali yan ng mga kababayan ko, ng baboy, NPA. 'Di ba? Hindi yan ugali ng isang activist. If you are an activist, your messaging is a message. Hindi yan ang akto ng isang aktivista. Hindi yan mural, hindi yan art. No? Kaya kinukundin ako. 'Di ba? Mga kababayan ko, hindi kaya kinukundin ako yan. Ako rin galit ako sa Diskaya, pero gusto ko sila magpaliwanag Mga kababayan gusto ko magpaliwanag yung mga Diskaya. Bakit ko gusto magpaliwanag yung mga Diskaya, mga kababayan? One of the reason kung bakit. Bakit kailangan gusto kong pagpaliwanagin mo na si Diskaya? Ako, alam nyo ba dahilan ko? Gusto nyo ba malaman, mga kababayan ko? Gusto nyo maintindihan? Kung bakit hindi ko pinipitik itong Diskaya? May inaantay ako. Hindi ako katulad ng ibang vlogger na babanatan ko to si Diskaya kasi ganito, ganyan. Mali yun. Mga kababayan ko. If you are the viewer ng Senate Blue Ribbon Committee, maiintindihan mo yung nangyayari sa loob. Ano yung gusto ko ipaintindi, mga kababayan ko? Sa tingin nyo ba pag inaban nyo si Diskaya, magsasalita pa yan? Mga kababayan ko? Sa tingin nyo, magsasalita pa yan? Hindi na magsasalita yan. Pero pag inamo mo si Diskaya, pinakita mo na mabuti, mga kababayan, ano gagawin yan? Magtuturo yan. Ingunguso niya kung sino-sino ang mga kontraktor, politiko, mga kababayan. Sa totoo lang, sino ang pinakaalas ng ng taong bayan ngayon para magturo? Mga kapatid, sagutin ko kayo. Si Diskaya. Sino magdidiin kung sino-sino pang mga pagbibintangan na sino-sino pang pagbibintangan na tumatanggap way back 2016
paano natin mapapanagot yung administrasyon ni Duterte, mga kababayan ko, pagdating sa mga projects ng DPWH, kung inaaway natin yung whistleblower? Di ba mga kababayan? Tama ba ako mga boss? Di ba? Kung tatanungin nyo ako, paano aamin yan? Paano bubuka ang bibig niyan? Paano magsasalita yan? Paano magtuturo yan kung walang kakampi? See? Huwag yung daanin sa init ng ulo. Yung pagsugod dyan, it's a part of na normal na ilabas nyo, galit nyo, pero hindi yung pambababoy. Hindi susulatan nyo yung pader, dodrawingan nyo ng ganito. That's not an art. Hindi yan art. Yan yung art, no, mga kababayan ko. Diba? Panoorin nyo pa to. Sa nag-disperse sa mga ralista matapos pagsabihan ng pulisya na nag-deploy ng mas maraming tauhan kasunod ng gulo. Malinaw po na malicious mischief yan. Diba? Sino pa ngayon na napasama? Sila, mga kababayan ko. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Correct. Desidido ang pamilya Diskaya na palagutin ng mga ralista. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila. Ito naman ang mga mali. Tandaan nyo, Diskaya. Tandaan nyo, Diskaya. May mali rin kayo. Fafailan nyo yung mga aktivista. Oo, nagkamali sila. They are forming, sinasabi nila na mural na ganyan, na dungisan yung tahanan ninyo. Pero sa akin lang Sara Diskaya, payo ko lang to, no? Payo ko lang ho to Huwag niyong kasuhan yung mga tao na yan. Bakit? Ito, sabihin ko to sa inyo. Alam ko napapanood nyo rin ako Huwag niyong kasuhan yung mga tao na yan, ipa-file nyo na ganyan. Tandaan ninyo, malaking pera rin ang napunta sa inyo. At sila rin, mga magulang din yan na nagbabayad ng buwis kung bakit kayo nagkaroon ng ganyan. Normal na maghimutok sila ng ganyan because sa galit sila nagagalit. Pero kasi hindi sila napapaliwanagan ng maayos. Yung mga estudyante na yan are victim. Biktima. Mano man lang, kakaperanggot lang yung sayaman na nakuha ninyo. Yung kasuhan yung mga yan. Di ba? Sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Nako. Nakikipagtulungan naman umalo sila sa mga otoridad. Actually, ito naman talaga yung purpose nito Nakikipagtulungan naman kagaya ng mga luxury car na kinikwento na sinasabi nila. Katunayan, dagdag Diba? na 6 pang luxury vehicles ang voluntaryong isinuko ng pamilya Diskaya sa Bureau of Customs. Alam mo, hindi ako napopokus talaga dyan sa mga sasakyan to be honest. Hindi talaga ako napopokus dyan. So ito po yung 16 units na voluntary sinurrender ng Diskaya family. Ngayon ako, sa totoo lang hindi ako napopokus dyan. Huwag kayong mag-focus sa mga luxury cars. Kasi nahihiwalay yung kwento at issue tungkol sa mga kasabwat ng mga Diskaya. Diba? Naisa ilalim na ang mga ito sa sealing and documentation. Kabuuang 28 sasakyan na ng mga Diskaya ang sinisecure ngayon ng customs para imbestigahan kung tama ang binayarang buwis. Okay. Tugma sa bilang na inamin ni Sara sa Senado na pagmamayari nila. Buti nagipagtulungan. Sana po matapos na yung isyong luxury cars na yan. Para, wala, kagaya po ng parati kong sinasabi sa inyo, wala pong tinatago ang spouses Diskaya. Okay. Para matapos tayo, huwag kayong mag-focus sa mga luxury cars. No Tama ba ako mga kababayan? Huwag kayong mag-focus doon sa mga luxury car. Kasi mag-focus kayo doon sa mga kasabwat ng mga Diskaya. Paano sila nakakuha ng bidding na ganun sabay-sabay? Paano nangyari yun? Yun ang abangan natin. Tama ba ako? Sabi ni Florenda Gia, kung may matinong tao ang nag-iisip sa kapakanan ng kapwa, wala sanang mamamatay sa baha. Yung galit ko kay Diskaya at sa mga sangkot dito. Yan ang kailangan natin. Tama ho rin ko kanya, Mama Florenda de Gia. Sabi dito ni Ma'am Gemma Garais, Koy, hindi yan nagkamali. Nasilaw talaga sila ng pera ng bayan. Hindi nila tayo ninisip kung paano ang kanilang mga kababayan. Alam mo, andun na nga tayo Andun na tayo.
Pero kung bubuhusan natin ng bubuhusan ng galit ng mga diskaya, hindi magtuturo yan. Ay oo, mga kababayan ko, hindi magtuturo yan. Ano bang gusto nating mangyari? Panagutin lamang ang mga diskaya pero yung mga kasabwat nila hindi? Mga kababayan ko, palit ho tayo ng sitwasyon. Lawakan natin yung isip natin, mga kababayan ko. Gusto ko po sagutin nyo ako, mag-comment kayo dyan, mga kababayan ko. Ano ho ba mahalaga? Managot lamang ang mga diskaya, ganon? O managot ang mga kasabwat ni diskaya? Sagutin nyo ho ako, yes or no? Mga kababayan ko, yes kung dapat managot ang mga kasabwat ni diskaya, no kung diskaya lang ang mananagot sa lahat ng ito. Kung ako ho tatanungin nyo ako, ay go for yes. Dapat managot lahat ng sangkot na kasabwat ni diskaya. Pero paano natin mapapanagot yun, mga kababayan ko? Paano ho natin mabibigyan ng justice itong pangungurap na sa mga flood control issues sa atin, bansa-bansa natin? Paano ho natin magagawang panagutin ito, mga kababayan ko, kung wala hong magtuturo? Kung wala hong whistleblower? Diba? Kung wala akong magtuturo na sige itong si senador na ganito, si congressman na ganito, si mayor na ganito, si governor na ganito, si contractor na ganito ng DPWH, di ba? Mga kababayan ko, kung walang magtuturo. Ngayon, mga kababayan ko, ano ang role ng diskaya? Mga kababayan ko, whistleblower. Tama? Oo, andun tayo. May accountability sila. May pananagutan sila. Mga kababayan ko. Pero kailangan natin ng konkreto, mga kababayan ko, na tanong, na ebidensya. Paano natin makukuha yung konkreto na ebidensya? Sino witness? Diskaya. Mga kababayan ko. Ma'am Cecilia Florendo, hello po sa inyo dyan, from San Diego, California. Tuloy. Sa gitna ng panulugod sa compound ng mga diskaya, umaapila ang nakalaban ni Sara nung nakarang eleksyon na si Pasig City Mayor Vico Soto na iwasan ng karahasan. Hindi naman aniya mga kurap ang masasaktan. Mas Correct. nag-aalala raw siya para sa mga security guard, trabahador at ralista. Kita nyo? Ganon din mag-isip si Vico Soto. Diba? Ito, walang problema to. Mag-rally kayo sa tapat ng DPWH. Walang problema dyan. Pero hindi lang sa bahay ng mga diskaya nagkagulo. Hinagisan din ng mga ralista. Grabe, tignan nyo to mga kababayan, no? Ito, kabataan party list to eh. Ito, kabataan party list to, tignan nyo. Ang opisina ng Department of no? Public Works and Highways sa Maynila, ng lobo, supot na may lamang bulok na gulay, No? Kabataan party list to, babahong tubig, at umano'y pintura. Sentro rin ngayon ng investigasyon sa mga flood control project ang DPWH. Nananawagan din ang national government na huminahon. Hindi po naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. We're not encouraging people to do that. Law enforcement has to maintain the law and order in our country. Yan, katulad niyan. Kasi plano ata nila magmala Indonesia tayo eh. Hindi ganun ang solusyon. Hindi na natin kailangan matulad sa Indonesia kung ganyan lang din naman. Mga kababayan ko. Gusto ko sabihin to sa inyo. Mga kapatid. No? Merong mga matitino sa loob ng DPWH. Kagaya ni ni Gerald Pakanan. 'Di ba? Sa Mindoro 'yon. Siya yung contractor ng DPWH sa Mindoro na isang parte lang pala ng flood control ang tinamaan, nasira. Pero halos buong Mindoro sa kanya sinisisi. 'Di ba? Dahil yung pala yung governor sa Mindoro nagde-dredging ng buhangin, mga kababayan. Tapos sisisihin natin DPWH pag gumuho yung dike. 'Di ba? Marami pa ring matitino sa DPWH, hindi pa rin nawawalan ng totoong tao diyan, mga kababayan ko. Kaso nga lang medyo dumami yung mga makakapalang mukha diyan. Yun ang totoo diyan, hindi natin maitatago yun. Tuloy. Hindi pwedeng pamarisan yung kanyang gawain kasi
ano yan it can trigger a kind of hysteria that we don't need. Correct. Sa kabila ng mga problema ang kinakaharap nila, wala raw balak at hindi raw aalis ng bansa. Ang mag-asawang Sara at Curly Discaya, sabi ng kanilang abogado, haharapin daw ng mag-asawa ang lahat ng akusasyon laban sa kanila. Ganoon naman pala eh. Di maganda. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June. Maraming salamat sa GMA. Ako lang sa akin lang mga kababayan ko. Ito sa akin lang to. Makinig po kayo. No? Short ko lang. Huwag kayong mag-guide sa Diskaya muna. Kailangan natin sila para magsalita. Kasi kung sila nakakuha ng pinakamaraming project, sila rin na nakakuha ng maraming pinagbigyan. At sila rin na makakapagturo doon sa mga taong kanilang pinagbibigyan. Sana naunawaan niyo yung punto ko. Galit din ako sa magnanakaw. Galit din ako sa nangungurakot. Galit din ako sa mga bahan dinanas ng ating mga kababayan. Subalit paano natin mapapanagot yung sandamakmak na buhayan nagnanakaw ng pondo ng pera ng taong bayan kung iisa lamang ang ating pagpopokusan ng galit? Hindi yan ang solusyon para sa lahat. Kung gusto nating mahuli lahat ng buhaya, hayaan natin ang kapwa nila buhaya ang magturo sa kanila. Yan ang aking gustong mangyari. Yan din sana ang nasa isip ninyo. Mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. At mag-iwan ka na rin nga pala ng komento sa baba para mas malaman ko pa.